Good morning po, BFCC. Good morning. Sige po, inaanyahan ko po lahat ng tumayo at tayo po yung magsimula na po sa ating service. So bago po tayo magpuri sa ating Panginoon, tinatawag ko po si Sister Tess para po sa ating opening prayer. Sige po, tayo po ay yumuko at tayo manalangin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, Lord, sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, na Ikaw ang aming masamba. Ikaw ang dakilain namin. Ikaw ang maitanghal namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Higit sa lahat, sa iyong katapatan, Panginoon. Salamat po, Lord, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Lord, sigit lahat, salamat po, Panginoon, sa pagtugon mo sa aming mga panalangin, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, dalangin namin, Panginoon, samahan mo po kaming muli. Iniimbitahan po namin ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na kumilos, Panginoon, sa araw na ito. Madama ng bawat isa, Lord, ang iyong presensya, Panginoon. Maging sa aming pag-aawitan, Panginoon, dalin mo kami sa pinakamataas na pagsamba, Panginoon. At hayaan mo po, Lord, na ikaw ang aming maitaas. Ikaw ang aming masamba, Panginoon, sa umagang ito. At nawa, Lord, dalangin namin, Panginoon, na hindi kami uuwi, Panginoon, na hindi namin dala ang iyong mga salita. Hayaan mo pong maunawaan namin, Panginoon, ang mga salitang manggagaling sa iyo sa pamamagitan po ng iyong lingkod, Panginoon, na si Pastor Romy, Panginoon. Salamat, Lord. Anoint him, Lord, with the double portion, Lord, of your anointing, O God. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang madama namin. Higit sa lahat, Lord, ang pag-ibig mo ang madama namin at maipasa namin ito, Panginoon, sa aming kapwa, Panginoon. Salamat, Lord. Dalangin namin, Panginoon, at ipinagkakatiwala namin sa iyo the rest of the service, O God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po. Handa na po ba ang lahat para umawit at magsamba para sa ating Panginoon? Amen? Sige po. Tayo po at kantahin natin ang kantang ito. Sa bawat umagang kaigan, simulang magpuri sa Kaniya, itaas ang kamay sa tumawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, ikaw ang dahilan lahat ng ligaya at sa bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Let's declare this, church. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo may papantay. Jesus, sa buhay ko, ikaw at gumabay, wala sa iyong may papatay. Sa bawat umagang kaigan, simula magpuri sa Kaniya, itaas ang kamay at tumawit. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, ikaw ang dahilan ng lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala
iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko ikaw kumilos at kumabay. Wala sa iyong may papantay. Tara, tayo po'y magpasalamat pa sa Kanya. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat po, Panginoon. Ginawa ang aming pasasalamat ay kulang pa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Ulitin po natin, tayo magpasalamat sa Kanya. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong nagpapatay. Jesus, sa buhay ko ikaw kumilos at kumabay. Wala sa iyong may papantay. Amen. Sige po, tayo po pumalakpak para sa ating Panginoon. Siya nga pong napakasarap na para magpuri sa Kanya. Sige, amen. Tayo po magpatuloy magpuri sa Kanya. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe, I believe. My shame is taken away. My pain is healing the same. I believe, I believe. I raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe, I believe. My shame is taken away. My pain is still in His name. I believe, I believe. I raise a banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift the burden. I rise with you. I'm dancing to this mountain top. See all you done God. My Redeemer lives. Sige po, tayo po pong lakpak. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer
Hallelujah, hallelujah. Amen. Sige po. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Ang Diyos na lumikha ng langit, ang Diyos na lumikha ng lupa, ang lahat umaawit sa himig ng langit. Ikaw na lumikha ng araw, bawat ningning ng buwan at bituin, ang lahat umaawit. Kamangha-mangha ang iyong nilikha, ang puso ko'y umaapaw. Ikaw na lumikha ng dagat, mga punong nagbibigay ng kulay, mga ibong umaawit. Kamangha-mangha ang iyong nilikha, puso ko'y umaapaw. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Ikaw na lumikha ng langit at lupa, puno ng biyaya at pag-ibig. Siya'y bumaba upang ako'y tubusin at iligtas. Ikaw ang Mesiyas, ilaw ng buhay, isinilang ka sa sabsaban. Inalay ang buhay upang ako'y bigyan ng pag-asa. Kamangha-mangha ang iyong ginawa, ngayon ako ay malaya. Kamangha-mangha ang
ako'y puspos ng pag-asa. Purihin ka, ako'y namamangha. Purihin ka, ako'y namamangha. Purihin ka, purihin ka, ako'y namamangha. Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas. O langit at lupa, kami ay sumasamba. Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas. Kung langit at lupa, kami ay sumasamba. Purihin ka, ako'y namamangha. Purihin ka, ako'y namamangha. Purihin ka, ako'y namamangha. Purihin ka, sa'yo'y namamangha. Tanging nilikha niya ayon sa kanyang wangi, binigyan ng pamamahala sa kanyang mga ginawa. Tayo nilikha niya ayon sa kanyang wangi, binigyan ng pamamahala sa kanyang mga ginawa. Purihin kaming Diyos, sapagkat ika'y tapat, maging sa aming buhay. Ikaw ang tagumpay, hindi ka nagbabago. Kahit na bagyo't kalungkutan, ika'y karamay ko. Purihin kaming Diyos, sapagkat ika'y tapat, maging sa aming buhay. Kaniya na may layunin, di pababayaan anuman ang danasin. Tayo nilikha niya na may layunin, di pababayaan anuman ang danasin. Pagkat ikaw ang may akda
ng buhay at pag-asa. Ikaw rin nagbigay ng tagumpay. Ikaw ang tagumpay, hindi ka nagpabago. Kahit na bagyo't kalungkutan, ika'y karamay ko. Ikaw ang tagumpay, hindi ka nagpabago. Kahit na bagyo't kalungkutan, ika'y karamay ko. Purihin ka aming Diyos, sapagkat ika'y tapat maging sa aming buhay. Maging sa aming buhay. Maging sa aming buhay. Hallelujah. Sige po, tayo po'y pumalakpak para po sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po. So, tinatawag ko po si Brother CJ para po sa ating scripture reading. Hello? Hello? Sa verse 27. Ay, Mark 8, verse 27 to 31. Verse 27. Now Jesus and his disciples went out to the towns of Caesarea Philippi, and on the road he asked his disciples, saying to them, Who do men say that I am? So they answered, John the Baptist, but some say Elijah, and others, one of the prophets. Verse 29, he said to them, But who do you say that I am? Peter answered and said to him, You are the Christ. 30. And he strictly warned them that they should tell no one about him. 31, and he began to teach them that the Son of Man must suffer many things, and be rejected by the elders and chief priests and scribes, and be killed, and after 3 days rise again. Makaupo na po muna tayo. Good morning! Isang mapulang umaga sa ating lahat. Yan. Pinupuri natin ang Panginoon dahil ngayon daw ay Feb-ibig. Mag-heart nga kayo sa mga katabi nyo. Dapat buong taon to di ba? Hindi lang February. Pero purihin ng Lord dahil siyang unang nagmahal sa ating lahat. Kaya ngayong umaga tayo po ay mapalad na magkakaroon ng tagapagsalita sa umagang to. Siya po ay co-member natin sa Fellowship of Christian Community. Siya rin po ay senior pastor ng Simpleng Kristiyanong Komunidad. Kaya medyo Tagalog po at alam ko na mas nauunawaan natin pag Filipino. Tingnan mo pa sa. Maganda umaga! Oh, diba, Pas? Iba dito Good morning. Kaya pinupuri ko ang Panginoon at kasama rin niya ang kanyang nag-iisa. Wow. Na may bahay na si Ate Wilma Juan. Kaway-kaway po. So, hindi na natin patatagalin. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Romy Juan.
Yun, magandang umaga sa inyo. This is my third time. Tutuwa ako pag bumabati kayo online. Magandang umaga sa mga nanonood kung meron man. Okay, good to be back. Ang topic na binigay sa akin, as you can see dito, pakibasa nga po. Ayan, loaded ito, no? Una, yung salitang purposeful. So sa Tagalog ito ay pamumuhay ng merong layunin bilang tinawag ng Diyos. Ayan, yung called, yan, mabibigat na salita, and purposeful. So, sa ating pag-uusap, pagtalakay, keep in mind yung salitang purpose. Pag narinig ko yung purpose, ang laging bumabalik sa aking kwento, alam nyo, ay kwento ng 2 ibon. So may isang ibon na nakakulong sa hawla at merong isang ibon naman na dumating doon at nakipag-usap sa kanya. So ang sabi ng ibon na nasa labas, bakit ka umaawit? Kasi kanta ng kanta yung nasa loob eh. So sabi nung nasa loob na ibon, para bigyan nila ako ng pagkain. Bakit naman gusto mong kumain? Sagot nung nasa loob, kasi gusto kong mabuhay. Ba't gusto mo mabuhay? Kasi gusto kong kumanta. Ano susunod na tanong? Bakit gusto mong kumanta? Kasi, para bigyan ako ng pagkain. At bakit gusto mo ng pagkain? Para mabuhay. Nakita nyo na ngayon. Okay. So, yan ang trahedya, mga kapatid. No? When you think about purpose, parang ganito lang buhay natin. Bakit gusto mo mag-aral? Para makapagtrabaho. Bakit gusto mo magtrabaho? Para mabuhay. But that's a great question. Why do you want to live? That's a big question in life. Ever encountered that? Bakit nga ba? Bakit gusto nating mabuhay? Yung sagot nyo dyan, yan ang magbibigay ng layunin. Why do you live? So, yan ang ating pag-uusapan. So, ngayon ay pagpapatuloy ng series. Who was here last Sunday? Sino nandito nung nakaraang linggo? Nung nagsalita si Pastor Aljon. Okay. So ito ay serye, no? Nakakalahati na tayo. Mark chapter 8, napakahalagang chapter sa pag-aaral ng Marcos kasi I think 15 chapters lang ito eh. So lampas na tayo ng kalahati at bantayan ninyo ito dahil mahalaga yung chapter na to. But this morning, bilang panimula, I will read to you a diary. Sabi nila, hindi raw dapat binabasa yung diary kasi but personal yun eh. Pero I'll read to you a diary at ito ay gawa lang. Ang imagination ko dito ay bumalik sa panahon nila, and what if nabuhay ka sa panahon nila and asawa ka ng isa sa mga disciples that you will later know sino. Handa na kayo? Okay? So, pasok tayo sa kwento. Tumayo ako saglit sa tabi ng malawak na lawa. Ang lawa na matagal na naming pinagkukunan ng kabuhayan. Tahimik na ito ngayon. Hindi tulad ng mga umagang puno ng ingay mula sa tawanan, paminsang sigawan, at bagsak ng mga lambat na inihahagis sa tubig. Hinawakan ko ang bangkang matiyagang binuo ng aking asawa at ng kanyang kapatid. Bawat gasgas at sira ay may kwento. Mga umagang wala pang liwanag at mga gabing ang tanging gabay nila sa laot ay ang buwan. Ilang beses ko na silang napanood mula sa malayo. Mga aninong unti-unting nilalamon ng dilim habang sila'y papalayo sa pampang. Kinuha ko ang lambat, ang mabigat na lambat na iniwan nilang magkapatid. Sinubukan ko itong buhatin.
ngunit halos hindi ko maigalaw. Doon ko lang lubos na naramdaman, ganito pala kabigat ang pasan niya araw-araw. Ganito kabigat ang buhay na pinili niya para sa amin. Ngunit, lumipas ang mga buwan, may nagbago sa aking asawa. Iniwan niya ang bangka. Wala na siya sa lawa. Sa halip, naririnig ko ang kanyang pangalan sa bibig ng iba. Kasama siya ng isang guro. Isang guro na nagsasalita na parang may kapangyarihan. Dumating na raw ang paghahari ng Diyos. Kung dumating na, bakit alipin pa rin kami? Naisip ko lang. Guro lamang siya. Yun ang akala ko. Hanggang sa isang araw, nagmamadaling umuwi ang asawa ko at may kasama siyang lalaki. Mukhang pagod ang itsura nito, pero may kakaibang kapayapaan sa kanyang muka. Siya yung sinasabi ko sa iyo, bulong ng asawa ko. At bago pa ako makapagtanong, dumiretso siya sa higaan ng aking nanay. Ilang araw na itong nilalagnat, nanghihina at hindi makatayo. At wala kaming magawa kundi bantayan siya at maghintay sa mangyayari. Lumapit ang gurong yon, hinawakan niya ang kamay ng aking nanay at sa harap ko mismo, nawala ang lagnat. Unti-unti siyang nakabangon at parang walang sakit, diretso sa kusina at nagluto. Napaatras ako. Hindi ito kayang gawin ng isang guro lang. Sino kaya siya? Simula noon, hindi na ako makapaniwalang siya ay basta guro lang. Baka propeta. Baka propeta siya, gaya ni Elias, na nagparami ng langis at bumuhay ng anak ng byuda. Napangiti ako. Well, sa wakas, nagparamdam na ang langit at naalala na kami ng Panginoon. Pero sa paglipas ng mga taon, mas marami pa akong narinig. Bulag na nakakita, pilay na nakalakad, mga taong inalipin ng masasamang espiritu na napalaya, bagyo na napatigil, libong tao na napakain. At ang asawa ko, hindi na siya tulad ng dati. Mas madalas siyang tahimik at mas madalas siyang nag-iisip. At kagabi, sinabi niya sa akin, tiyak na ako kung sino siya. Ito'y kung tatanungin natin, yung asawa ni Peter. Na? Yung asawa ni Simon Pedro. Dahil sa pagpasok ng text ng Mark chapter 8, I suggest hawakan ninyo yung Biblia ninyo o yung cellphone ninyo na may Bible. May Bible ba yung cellphone nyo? Ha? O may cellphone ba yung Bible nyo? No? May Bible ba yung cellphone nyo? So, hanapin nyo yung Mark chapter 8 kasi I will ask you to open some verses later. No? At dito sa Mark chapter 8 na binasa sa atin kanina, ang malaking tanong ng mga tao o pagdating sa chapter na ito na yung nag-iisang tanong, sino ba siya talaga? Matapos ng maraming himalat, mga naranasan nila, who is He? Pero alam nyo, hindi lang yung mga tao ang nagtatanong. Kasi dito, nakakatuwa, mismo ang nagtanong ay si Jesus sa kanyang mga alagad. No? Sorry, ito yung lawa. Nakalimutan ko. Sino ako para sa inyo? Imagine being asked, no? Magpakita ang Panginoon sa atin ngayon, sa iyo, mamaya. Hindi naman sasabihin, kukunin na kita. Hindi yun. Tatanungin ka lang niya bago ka kunin. Sino ba ako para sa iyo? Ha? Sino ako para sa iyo? Alam niyo ba na ang sagot niyo? Ha? Yun ang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ito ang pinakamahalagang tanong na kailangan nilang masagot ng tama. Matapos nilang marinig lahat ng kanyang turo,
masaksihan ang paglabas ng mga karumal-dumal na spirito mula sa mga tao at nagpatigil ng bagyo, nagpakain ng libo-libo. The big question is, sino ako para sa iyo? Yan din ang tanong para sa bawat isa sa atin. Sino ba siya sa inyo? Dahil ang sagot, yung sagot ninyo sa tanong na ito ang magtatakda ng iyong purpose. Ha? Sangayon ba kayo? Yung sagot nyo dito ang magsasabi kung yung buhay ba natin ay may purpose o wala. Kailangan masagit natin yan ng tama. So Mark chapter 8, nagbukas, ano? Yung tagpo. Makikita natin yung mga alagad na kasamang naglalakad. Picture this, no? Itong kagandahan ng kwento kasi. Yung mailarawan mo. Huwag na tayo magpakita ng mga, imagine niyo na lang, si Jesus naglalakad kasama ng mga disciples niya. At yung lugar na kanilang nilalakaran, actually, ay wala, pag tinignan mo kasi yung mapa, Galilee, Samaria, Judea. Ganyan yung latag. May tubig at nandito sila. Sa kabilang banda, yung Caesarea Philippi ay hindi mga Hudyo nakatira doon. And iniisip ko din kaninang umaga, bakit pinili ni Jesus na magtanong habang nandito sila sa lugar na ito ng Caesarea Philippi? No? Jesus find it the right time to ask them. Ngayon ko na itatanong ito, pwede naman doon sa Galilee. Kung saan sila galing. Bakit doon? Bakit doon habang nandun sila? At anong sabi ng mga tao? Ano raw ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Ano sabi? Una, ang haka ng mga tao, baka ikaw si Juan Bautista, yung nagbabautismo. No? O baka ikaw si Elias. Si Elias sa lumang tipan, siya yung kumalaban sa isang hari. Di niya pinaulan. At nagtaggutom. Pero pinapunta siya ng Diyos sa isang batis at pinapunta siya sa isang biyuda na nasabi ay, isang timpla na lang yan, mamamatay na rin kami. Pero sabi nila, hindi, punuin mo. Bigay mo yan, ihain mo yung merienda. At nangyari, yung langis ay, walang tigil. No, hindi na uubos. Tapos namatay yung anak ng biyuda, binuhay. Yun yung significance ng prophet Elias. Propeta. So imagine, no? Doon sa sagot sa tanong, yung mga tao iniisip nila, hindi lang siya guro. Hindi lang siya magaling na tagapagturo. Siya ay isang prophet. At least tumaas. Sabihin nga ninyo, tumaas. Tumaas ng konti. Hindi lang siya teacher. Kasi sa iba, rabbi, teacher. Tumaas ng konti dahil doon sa mga himala. Ha? Tumaas ng konti yung kanilang pagtingin. Pero masasabi natin na ito ay kapos. Kapos pa yung kanilang pagtingin kung sino si Jesus. At ito na, no? Himarap si Jesus sa kanyang mga disciples, kayo naman tanungin ko, ano sa palagay ninyo? Sino ba ako? Anong masasabi ninyo? At dito, binitawan ni Pedro yung kanyang sagot. Ikaw ang Kristo. Alam niyo ba yung meaning ng Kristo? Hindi yun apelido ni Jesus Christ, no? Yung Kristo, ikaw ang Mesias. Ano yung Mesias? Yung Mesias, hinihintay nila. So, malamang ang iniisip ng mga nandun, but I can imagine, nung sinabi ni Peter, ikaw ang Kristo, ikaw ang Mesias, lahat ng mata nakatingin sa kanya, tapos lilipat kay Jesus dahil hihintayin nila yung sagot eh. Iko-confirm ba ito? Ha? Itataas eh. Di ba? Guro, prophet, Messiah. So sa kanila, ikaw na ang pinakahihintay naming tagapagligtas dahil alipin sila. Anointed ang ibig sabihin, pinahiran ng langis. 3 klase ng taong pinapahiran ng langis sa lumang tipan. Pare, yung priest na maglilingkod, yung king, and the prophet. Pero yung 3 ito, pagsasanibin sa isang tao, siya yung Mesias na kanilang inihintay. Ikaw na ba to na magliligtas sa aming kahirapan namin at magbabalik ng dangal na niyurakan ng Roma? Ito na yung naglalaro. Nung sinabi ni Peter, ikaw yung Kristo, tingin sila lahat. Tingin kay Jesus, ikaw confirm ba? Ano reply ni Jesus?
Ganun lang ang sabi niya, huwag niyo ipagsasabi. Napakatipid ng sagot, no? Doon sa salitang Messiah, huwag niyo ipagsasabi. Is that a confirmation or is that dahil wrong answer kayo? Huwag niyong ipagkalat yung maling sagot. Well, at least tumaas, no? Tumaas. Ngayon, ang tanong ko, habang binabasa ko ito, kasi, ayan. Now, I want you to compare, kasi hindi lang isa yung account na ito. There were 2 accounts, at least 3 with Luke. This is from Matthew 16. Ang pinanggagalingan ko, si Marcos ang unang sumulat. Some 30 years, namatay si Jesus. After 30 years, sumulat, inilabas ang sulat ni Marcos. And after more years, lumabas ang sulat ni Matthew. Now, bakit? Sa sulat ni Matthew 16:16. You read this. Sumagot si Simon Pedro, ano kulang doon sa sinulat ni Mark? Eto, nasaan itong phrase na anak ng Diyos? Mas mataas, mas mababa? Aba, ang taas na lito, ha? Ha? Ano yung una? Guro, prophet, Kristo, Messiah, na tagapagligtas. By the way, ang Messiah ay pwedeng tao like Moses, no? Pero ito, pinag-uusapan na, anak ng Diyos. Bakit wala? Bakit wala sa account ni Marcos? At paglipas ng panahon, siguro nung lumipas na yung pagte-theologize nila, sino ba talagang tao to? And then kinompleto ni Matthew. Now, hindi ko sinasabi, kulang yung sulat ni Marcos, ha? Sa mga nanonood, hindi ko sinasabi na kulang yung sulat ni Marcos. Ang sinasabi ko, may layunin yung literary ni Mark. Bakit hindi niya isinama yon? May layunin. And this is the meaning. Kasi ang tunay na sagot, you're not just the Messiah, you are the Son of the living God. Gusto niyang ipakilala yung mga alagad na mabagal ang kanilang pag-unawa. At malamang ilang beses na sa mga nag-preach dito, hindi naintindihan. Ba't kayo naghahanap ng tinapay? Hindi niyo ba naiintindihan na nagparami lang tayo ng tinapay? Ngayon, ang mga problema kayo, nalala niyo, tumawid sila at nalimutan nila yung tinapay. Hindi nila naintindihan. So ito'y strategy ni Marcos upang ipakilala yung incomplete, slow understanding of the disciples. Ngayon, pag binasa mo yung teksto ni Marcos, yung mga tao na sinulatan, you will identify with the people reading. Bakit hindi nila naiintindihan? Maiinis ka sa kanila, parang nanonood ng Korean novela. Hindi na naman niya na-gets yung... Okay? Pero yung mga readers, sasabihin nila, bakit ang bagal nung kanilang pag-unawa? Which is actually, sila. So tatanungin nila yung kanilang sarili. No? Now, this is the funny thing. Buksan niyo yung Bible ninyo. Mark pa din. Mark chapter 1, verse 1. O, sige, tingnan niyo yung Bible niyo. Hindi ko na nilagay dito para magbukas kayo ng Bible. What is in Mark chapter 1, verse 1? Bakit daw sinulat yung Ebanghelyo, Pastora Judith? Sige, basahin mo yung 1. Sino daw? Ang anak ng Diyos. Verse 1 itself, ang pakay, ang layunin ni Marcos ng pagsulat, ipakilala si Jesus, not just the Christ, but the Son of God. Hindi niya sinabi, ito ay tungkol sa Ebanghelyo ng Messiah. Now, ito, matutuwa kayo dito. Chapter 5, verse 7. Chapter 5, verse 7. Ano sabi, Ro? Ha? Chapter 5, verse 7. Mac, nakabukas ka? Mac, 5:7. Oh. Sino, alam niyo kung sino sasalita dyan? What business do you have with me? Sino yan? Yung demonyo. Demonyo! Ito lang. Nakita niyo yung irony ngayon, ano? Pag si Jesus nakikita ng mga demonyo, sinasabi nila, yung Son of God.
Oh, the Son of the Most High God. Yung mga demonyo na-identify siya. Hindi yung, ay, andyan yung Messiah. Hindi. Nandyan yung Son of the Most High God. Now, fast forward tayo. 15. Hindi. 15:39. Kung tama ako, baka nagkamali ito. 14:39 or 15:39. Yung sinabi ng centurion. 39 ng 15? Okay, tama. O, sige. Anong sabi? Josh, kung nandiyan ka. Oh. Tingnan nyo, ha? Sino nagsabi? Hudyo? Disciple? Sino nagsabi? Centurion. Gaano katagal niya nakasama si Jesus? Gaano katagal? Sandali lang. Bago nalagutan ng hininga si Jesus, yun lang. Nakikita niyo yung irony na pinapalabas ni Marcos? Yung mga disciples niya nakasama niya naglalakbay for the longest time, yun ang trahedya. Kasi darating yung katapusan ng Marcos, they will not be able to identify Jesus as the Son of God. Do you follow? Tapos yung centurion, na sandali lang niya nakasama, truly, ito na nga ang anak ng Diyos. Gaano ba kahirap para masabi ito? Nakukuha nyo? Yun ang literary ni Marcos na talagang pag tiningnan mo, ang bagal nga nilang maintindihan ito. Ang bagal. Buti pa yung demonyo, sabi nila, ay, teka muna, ano bang pakay mo sa amin, Son of God? Ha? At yung centurion na hindi naman lumaki sa mga pangako, ang sabi, ito nga yun. Ngayon magtatanong ka, bakit hindi inilagay ni Marcos sa bibig ni Peter yung Son of God? Why? Because they were slow to understand. Sabihin natin, slow. At yan ang tanong na kumukompronta sa atin ngayon. Okay? Are we growing? O, basa. Siyempre, lumaki tayo, no? Lumaki tayo sa katolikong pananampalataya. Alam natin yung kwento. Madalas, pag Pasko, pinapanganak. Pagdating ng Abril, pinapatay. Pero mabubuhay ulit. Okay? Okay? Yan ang karaniwang understanding nan. Pero do we know more? Or are we, no? As readers of this gospel, are we slow to understand? Mga kapatid, ngayong umaga, yan ang tanong sa'yo. Naintindihan mo ba talaga si Jesus? Or like them, we are slow to understand. Kumpleto na ba ang ating unawa kung sino si Jesus? Kumpleto ba? Kung mapapansin ninyo, hindi sinabi ni Jesus na kulang pa yan. Walang ganong reaction, di ba? Kayo po yung Kristo. Hindi naman nag-react si Jesus sa kanyang. Hindi niya sinabi, Peter, kapos ang pahayag mo. Kulang pa ang pangunawa mo. Pero yung susunod na eksena, ito, tingnan niyo ang gagawin ni Jesus dito. Yung susunod na eksena ay ebidensya ng higit pang kakapusan. Higit pang ano? Kapos na pangunawa. Kasi i-correct siya dito eh. So doon, pagdating sa 8:31 to 33, nasabi doon, ang anak ng tao ay dapat magdusa, itakwil at patayin. Eto na, magkakaproblema tayo dito. Kasi ang concept ng Messiah, siguro nasabi na sa inyo, dapat magtatagumpay. Dapat lalaban. Dapat mananalo tayo. Ang anunsyo ni Jesus, pagdating natin doon, ako'y magdurusa, maghihirap. Dapat akong maghirap. Imagine, dapat akong maghirap, dapat akong itakwil, at dapat akong mamatay. Ipapapatay nila ako doon. Kayo nga makarinig niyan. No?
O, sama ka pa dyan. Anong taya nyo? Anong reaksyon? Imagine si Peter. Kaya, ang sabi ng text, malinaw na sinasabi niya ito sa kanila at dahil dito, anong ginawa ni Pedro? Hindi siya makapayag eh. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi. Lord naman, kakasabi ko lang na mananalo tayo yung Messiah eh. Hindi pwede yan. No? Hindi pwede. Dapat tayo ang manalo, hindi tayong talo. Well, akin na lang po yun. Ano? But, ano ginawa ni Peter? Pinagsabihan si Jesus eh. Hindi tama yan, Lord eh. Ngayon, ano ginawa ni Jesus? Tumingin siya sa mga alagad, sinabi niya kay Peter, basahin niyo, umalis ka sa harap ko. Nagkaroon siya bagong pangalan. Umalis ka sa harap ko, Satanas. Hindi yung naging Satanas si Peter. Kasi ang ibig sabihin nito, opponent, kalaban. Para sinasabi ni Jesus, alam mo Peter, hindi yung Roman totoong kalaban. Ikaw umalis ka dyan. Dahil ang iniisip mo hindi galing sa Diyos, kundi galing sa tao. There was a correction, no? Dapat, hindi aksidente, hindi pagkakamali. Ito ay mission. Dapat akong magdusa, dapat akong itakwil, dapat akong mamatay. So get behind me, Satan, dahil Peter, ikaw ang kalaban. Mali ba yung confession niya that he was the Christ? Was it wrong? Tama naman. Totoo, siya yung Kristo. Pero, ang problema, mali ang expectation. Sabihin nga natin, mali ang expectation. And this can happen to us. Totoo to. No? Umaasa ka sa isang Diyos na mabuti at makapangyarihan, nag-expect ka. Ako, nag-expect kami nung nagkaroon ng cancer yung dalawang biyanan ko. We were expecting for a miracle. Pero pareho silang namatay. Ito nangyari sa mga disciples. No? Umaasa sila ng isang Mesiyas, Kristo na magliligtas sa kanila, pero mali ang kanilang expectation. Ang Mesiyas hindi dapat maghirap. Pero pag tinignan niyo yung Bible ninyo, may na-miss sila eh. Wala ako dito, hindi ko nailagay eh. Pero basahin niyo yung sinabi ni Jesus. Balik nga tayo sa, what verse is this? 31. Somebody reads 31. Judith, sige. Sinabi niya, ang anak ng tao ay kailangang magdanas ng matinding hirap. Siya'y itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y ipapapatay, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ano na-miss nila? Nagets nila yung part na may matinding paghihirap na siya itatakwil, siya ipapapatay. What did they miss? Ano yung na-miss? Muling mabubuhay. Na-miss nila yon. Naget nila yung part na siya ay maghihirap, but they missed the part that He will rise from the dead after 3 days. Kasi alam nyo, pag pinag-usapan natin yung anak ng Diyos, yung rising from the dead, ang siyang magko-confirm ng lahat ng kanyang kiniklaim ay totoo, na hindi sila nadaya, hindi sila naloko. Yung pagkabuhay niya, yung kamatayan niya sa krus, siya ay obedient son. Obedient son. Yung pagkabuhay niya sa mga patay will confirm everything that he claimed to be. Siya nga talaga yon. Importante yung pagkabuhay. But they missed it. Not just once, but thrice. Punta kayo sa 9, chapter 9, verse 31. Sorry binibigyan ko kayo, pero gusto makita ninyo yung Ate Tess. Pakibasa. Nandun ba? Nandun. 32. Ano reaction nila? Patay. Inanunsyo sa pangalawang pagkakataon. Pero,
Ano reaction nila? Hindi nila naintindihan. O, punta pa tayo. Chapter 10. Meron pa to panghuli. 10:33. Sino pang gusto magbasa? 10:33. Wala. Nasaan ang inyong mga Bibles? Kita mo na, nak? Nakita mo na? 10:33. Sige, nak. Pakibasa mo. Nang malakas. Oh. Tuloy pa. Who will mock him? Spit on him. Mas detalye na to, no? Mas maraming detalye ito na mangyayari. Tuloy. 3 days later, he will rise. Ando na naman. O, tingnan nyo reaction nila. Tingnan mo, tuloy mo. James and John. Ano daw yon? Anong gagawin? Anong request ni John and James? Yun. Ang galing, ano? Naintindihan ba nila? Hinihingi yung kanan at kaliwa. Eh kung alam nila ipapako si Jesus, hindi nila mahihingin yun. Lord, pwede ba ipako ko sa kaliwa mo o kaya sa kanan mo? They were asking for a throne. Kasi alakala nga nila magiging panalo na eh. Victorious na. Naintindihan nila? Hindi pa rin. They were slow to understand. That's why the correction. 3 beses. They should have gotten that. Mamamatay ka, Lord, pero mabubuhay ka muli. Exciting yan, Lord, ah. Yun ang reaction dapat. Di ba? May paghihirap, pero may pagbangon. Buhay din natin. Ganun eh. Madalas nakikita lang natin, Lord, ang hirap naman. Ang hirap. Yun ang highlight. Pero kung ikaw ay naniniwala sa Son of God, dapat resurrected. No? Ang ending ng buhay ay patungo sa resurrection. O kaya naman, nauwi tayo dito. Actually, may good news pa ako sa inyo, sabi ni Jesus. Listen to this. So, pinalapit ni Jesus ang mga tao sa kanya, ang mga tao tang kanya, mga alagad. Anong sabi niya? Basahin nyo. Ang sinumang dapat may good news ako sa inyo. Actually, hindi lang ako maghihirap. Ito good news ko sa inyo. Kung talagang follower ko kayo, mag-expect kayo ng paghihirap. O, tanongin ninyo. Sa atin, pag narinig natin yung krus, ano naisip nyo? Yung dito, yung nilalagay sa pendant yung... Sa kanila nun, ang identification ng krus, yung nakikita nila mga kriminal, magnanakaw, rebelde, pag nahuli ka, kasi punishment ng Rome yan eh. Laang nagdadala ng krus, tiyak na mamamatay. Ganon yun. Hindi yun, ay maganda, bigyan mo ako ng krus. Nang ma-display ko sa church, o kaya ma-isuot ko sa aking kwintas. Hindi. That's a confirmed death. Kaya, talagang iiwanan mo yung sarili mo eh. Hindi lang siya, pati sila. So, ang reaction ng crowd, totoo ba yan, Lord? Kami rin? O tuloy natin yung reading. Somebody reads verse 34. Ang sabi doon, ang sinumang, dinugtungan pa yan eh, ang sinumang magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ang makakatagpo nito. Napakatindi. No? Iisipin mo talaga, anong ibig sabihin nun? Yung magliligtas daw ng kanyang buhay, mawawalan. Pero yung mawawalan ng buhay, alang-alang kay Kristo, siyang makakatagpo. Naintindihan? Well, actually, mahirap isipin yan. Eh? That's a great paradox. Ano daw? Pag nawalan ng buhay, alang-alang sa kanya, ang siyang makakatagpo. Grabe, no? Ang galing ng ginawa talaga ni Jesus dito. No? Gusto nila ng Messiah na hindi maghihirap,
Yun ang expectation nila. Sinabi ni Jesus, hindi lang yung Messiah maghihirap. Lahat ng susunod sa Kanya, they should expect suffering. Expect what? Suffering. Minsan, ang kabalintunaan nga, bakit ka ba lumalapit sa Diyos? Kasi ayoko ng suffering. Kaya ang prayer natin, Lord, ilayo mo ako sa suffering. Tama ba? Minsan kaya tayo lalapit sa Diyos dahil ang ating gustong mangyari, mawala nga yung suffering. Tapos sasalubungin ka ni Jesus ng ganito. Mag-expect ka ng suffering. Wow. So, kailangan nilang timbangin. Ano gagawin? Kailangan nilang timbangin kung alin ba ang mas mahalaga sa kanila. Ingatan ang buhay nila, palayo sa paghihirap, o itaya ang kanilang buhay sa tawag ng misyon ni Kristo. Kayo, ano tayaan nyo? Oras? Talento? Well, ang hinahanap na taya ng Panginoon ay buhay. Kung di nila itataya, sige, sabihin nila, hindi nila itataya yung buhay nila, baka yayaman sila. Makakamtan nila ang ginhawa ng buong mundo. Pero ano yung next verse? Basahin yung next verse. Anong mapapala ng tao, kamtan man niya ang buong daigdig, pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. What will you give in exchange for your soul? Ha? Ano pipiliin nyo? What would you choose? At ito pa, last one. Dahil pag di nila pinasa ng krus, anong meaning nun? Ibig sabihin nun, ikinakahiya nila si Kristo. At darating ang araw ng kaluwalhatian ng Kristo na ikakahiya rin sila. Pakibasa mo nga ate. If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father's glory with his holy angels. Kinakahiya nyo ako. Ayaw nyo dalhin yung krus. Nakakahiya kaya yun, no? Pag nagkita tayo sa glory, sa kaluwalhatian, ano gagawin ko? Ang gagawin niya sa kanila? Ikakahiya din sila. So, anong choice meron sila? They have a choice. We have a choice. Anong choice natin? It's between a preserved life or a purposeful life. Tingnan niyo yan. Ha? Ipe-preserve ko ba yung buhay ko? O iaalay ko sa Panginoon and then I will find a purposeful life. Actually, kung bibigyan ko ng title itong sermon, ito na yun eh. Choosing between a preserved life or a purposeful life. Kayo mga nanonood, kayo anong pipiliin ninyo? Will you choose to preserve your life or give it away para mahanap natin yung ating purpose? Yun ang hinihingi, no? Sige, let's answer another question. Anong tanong? Ano ang kailangan nating maunawaan? I underline that kasi yung mga disciples, they were slow to what? Understand. Sana maintindihan natin ito. Number 1, dalawang related truth. Alam nyo, ginawa ko kahapon. Nag-practice na ako sa asawa ko. Kailangan ko malaman yung feedback niya kung ito bang sasabihin ko sa inyo ay mahirap. Kasi ang haba eh. Basahin nyo. Ready? 1, 2, 3. Ulitin ninyo. Naintindihan nyo? Karanasan. Our experience of life. Anong uri ng buhay magkakaroon ka dito? That's the question.
Will you experience true life? Purposeful life? Sa nakasalalay? Ang sagot. Eto, kung ikaw ba ay kikilala sa katotohanan ng kanyang identity. So, parang sinasabi natin dito, kung anong pagkilala mo kay Jesus, yun ang klase ng buhay na meron ka dito. Plain and simple. Pag mababaw ang pagkilala mo kay Jesus, walang purposeful life. Pag malalim ang pagkakakilala mo kay Jesus, then you will find purpose in your life. Ganun lang yung equation. Ha? And ako talagang, ito na ho ang aking ine-embrace. Kasi naniniwala ako ng eternal life, yung buhay na walang hanggan, hindi pagkatapos mamatay. Yung karanasan natin ng buhay na may kalidad. No? Yung buhay na may kalidad, nakadepende sa ating attitude tungkol kay Jesus, para kay Jesus. Kaya marami nagsasabi, tinanggap ko na ang Panginoon, pero ba't ganitong klaseng buhay ko? You know why? Because they're not growing in understanding kung sino si Jesus. Baka nananatili si Jesus na teacher. Ang ganda ng mga aral ni Jesus. Yes na yes ako dyan. Oh, maniniwala ka, prophet lang siya. Lord, gawan mo naman ako ng himala. Ha? O Messiah. Para ang buhay ko Messiah din. Ha? O baka naman siya ay Son of God. Ito matindi talaga to. Tandaan ninyo na buhay ang Panginoon at ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli kumikilos sa ating mananampalataya, as we will see later. Now, let me apply this. Ha? Kasi baka meron pa dito na hindi siya kinikilala. Now, listen to me. Kung hindi mo pa kinikilala ang Panginoon, now is the time to do it. Hindi mamaya, hindi bukas. Knowing this, hearing this, decide. Ha? Kasi yung buhay na inaakala mo na meron ka, ay hindi ang buhay na nais ng Diyos para sa iyo kung hindi mo siya kinikilala. Anong mapapala ng tao? Pangalawa, kung kinikilala mo siya, pero hindi naman lumalalim, well, stop doing that. Anong gagawin? Stop it. Ha? Matagal ka nang nagsimula sa pananampalataya and you are not growing deeper sa iyong pagkakilala sa Panginoon, well, stop doing that. Ha? Stop doing that. Kasi parang ano yan, kung ihalimbawa ko, so magkakasama, doon sa BF, kung saan ako nakikisama ngayon, sa nanay ko, nagka-vertigo kasi ako last August at nag-recover ako. Kaya hindi pa ako talaga umuwi sa amin. Nandun ako sa nanay ko, kapatid ko, bayaw ko, tatlo kong pamangkin. Kilala ko sila. But you know what? Yung relationship namin, getting to know them, ay hindi lumalalim eh. Kasi wala kaming time. Wala kaming time sa isa't isa. You know this? Alam nyo to? No? Magkakasama sa bahay, pero sa totoo lang, kamusta na kaya anak ko? Hindi pa siya lulundag sa LRT mamaya? Ha? Kawawa naman yung mabagsakan niya, baka makulong. Do you get me? Kamusta kaya yung nanay ko? How does he feel? Ano kayang pangarap ng asawa ko? Oh. Hindi lumalalim eh. Why? Because we're not being intentional about it. So stop doing it. Kung kinikilala mo si Jesus and you're not growing, then better be intentional about it. At kung kinikilala mo at inaayos mo ang buhay mo sa katotohanang siya ay Panginoon, yung kasi ang proof eh. Kung kinikilala mo siya, aayusin mo ang buhay mo batay sa katotohanan yon. Anong gagawin? Aayusin mo ang buhay. Keep doing that. Ha? Ituloy-tuloy nyo lang yan. Yan ang magandang proof. Ayusin ang buhay batay sa katotohanang siya ay Panginoon. Sabi ni Lee Strobel, hindi to ba siya? Wala. Matipid ho kasi ako sa slides. Ang sabi niya ni Lee Strobel, dating atheist, na nagsulat ng Case for Christ at nakapag-start ng, I think part siya ng paglago ng church. If Jesus is the Son of God,
His teachings are more than just good ideas from a wise teacher. They are divine insights on which I can confidently build my life. Sabihin nga ninyo, build my life. Saan ninyo itatatag ang inyong buhay? Ha? Sa aral ng Panginoon. Are we building our lives on the truths revealed in Christ? Nandiyan ka ba? Wala din. But then, pakibasa ninyo to. Ephesians 1:3. This is now Paul, ha? Go! Nang ano? Anong klaseng pagpapala daw ang tinanggap? Spiritual. Konti, marami. Ha? Do you realize this? Grabe, tatayo balahibo mo dito. Pag nabasa mo to, ano kailangan mo? Tatanungin sa'yo ng langit, anong blessing ang kailangan mo? Samantalang, lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay tumanggap ng lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Minsan, ang gusto natin, yung pagpapala galing sa lupa. No? Tamasahin ng lahat ng dumami pera, magkaroon sa limbahe, kotse. Okay din yun. No? Okay din yun. Pero ito, matindi to, mga kapatid. Dahil kay Kristo, lahat ng pagpapalang espiritual ay ibinigay sa atin, sa mga nakipag-isa kay Kristo. Ngayon, isipin nyo, anong itsura ng buhay na yan, ha? Imagine that kind of life na nakatanggap ng lahat ng pagpapala na yan. Can you imagine what kind of life is that? Nakangiti ba yan o nakasimangot? Ha? Ha? Talunan ba yan o nagtagumpay? Ha? Kahit dagalan ng problema yan, ano kaya magiging reaction yan? And this is my prayer. Let me share to you my prayer. Ang prayer ko palagi, Lord, huwag akong magkulang sa pagkilala sa iyo at sa mga blessing na magmumula sa lahat ng katotohanan ito because we can miss it. Pwede nating ma-miss. Ay, meron palang ganun. Ha? Huwag sanang ganun. Ano? Huwag sanang, Lord, ipakilala mo sa akin. Ayusin mo ang utak ko, ayusin mo ang isip ko, ipakilala mo yung mga katotohanan na meron ako para ma-enjoy ko ito and do it sa church. I prayed for this kaninang umaga na ma-realize ng VFCC how much blessing you have in Christ Jesus. Kaya wag niyong papabayaan yon. Huwag tayong magkulang dahil hindi tayo nagsikap na kilalanin ang yaman ng kanyang katauhan. Now go down to 18. Ang prayer ni Paul sa church. Basa. Puso. Para sa kanyang at kung na anong kapangyarihan yan? Anong kapangyarihan yan? Ay, hindi ko pala nilagay. Ang dakilang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo. Yung power nung kanyang resurrection na pinag-uusapan natin doon sa chapter, it is working. Kumikilos sa iyong buhay. Ha? O ngayon, tanongin ko kayo, kaya bang ibangon yan? Kaya ka bang ibangon yan mula sa kamatayan? Sagot. Binangon niya si Kristo, di ba? O ngayon, kaya ka bang ibangon yan sa problema? Kung di ka pa kukunin ni Lord, bibigyan ka ng sagot. Kaya ka bang ibangon yan sa sakit? Yes. Kung hindi ka pa naman kukunin ni Lord. Kung hindi na, syempre, hindi tayo gagaling. No? Hello, church. Ha? Anong kapangyarihan? You should realize, kumikilos ang kapangyarihan ng buhay na kaya napakahalaga ng panampalatayanan na buhay ang Panginoon ko. Ano ba yun? Ha? Dahil yung kapangyarihan niya, gagawa sa buhay ko yan, at bubuhatin ako niyan, ibabangon ako niyan. Ha? Kaya nating sabihin, basa.
Huwag kayong papayag na habang nabubuhay kayo, kulang at kapos ang inyong pagkakilala kay Kristo. Next. Sulat pa ba? Pangalawa, last na to. Biyasa. Ay? Kailangan nyo ulitin yan kasi mahaba yan. Ulitin nyo. Ang kahandaan, yung readiness na ialay. Kasi yun ang condition. Ialay ang buhay. Ay, saan nakasalalay? Saan? Yun. So, sa madaling salita, gaano ba kahalaga ang karangalan niya? Do we ever think of that? Ha? Iniisip mo ba yung karangalan ng Diyos? Ano yung dangal? Di ba yung nakakahiya? Nakakahiya kasi, nakakahiya. Ang kabaligtaran nun, yung dangal, yung honor. Yung honor. Pero this is not about your honor. Ha? Yung dangal ng Panginoon. So our willingness to offer our lives depends on valuing the unsurpassing honor that belongs to Him. Dalawang bagay lang ang pwede mong ibigay sa Panginoon. One, kahihiyan. Two, karangalan. Ano yung una? Or, dalawa lang yan. Ha? Baka tanongin nga, pagdating mo doon, ano binigay mo sa Diyos? Karangalan o kahihiyan? Sino ang magdadala ng kahihiyan batay sa inilatag niyang kondisyon? Yung hindi kayang magsuko ng sarili at magbitbit ng krus. Ibig sabihin, yung patay na siya sa kanyang pagiging hari ng buhay niya. Ha? Yung ayaw maghirap, alang-alang sa inihingi ng misyon ni Kristo. Sila'y magdadala ng kahihiyan. Bakit hindi maialay ang sarili? Dahil nang ilagay nila sa timbangan. No? Pag-usapan kasing pagpapahalaga, you imagine a weighing scale. Ano ba yan? Timbangan. Nilagay niya yung dangal ng Diyos doon sa kabilang timbangan. Aba, ang gaan. No? Ang gaan nung walang bigat. Walang weight. Yung dangal ng Diyos. Ang mas mabigat, yung kanyang comfort. Yung kanyang safety. Yung dangal ng Diyos, bahala ka, Lord. Panginoon ka naman, kaya mo solve problema mo. Ganyan, no? So that is preserving our lives. Kaya ang panalangin niya puro, Lord, preserve our lives. O, kumusta timbangan niyo? May bigat ba yung dangal ng Diyos? Ha? Na kahit yung sarili mong buhay ialay mo, hindi siya tataas, sobrang bigat. Or tataas lang siya kapag buong buhay mo binigay. Pero pag hindi, Lord, konti bigay ko sa iyo. Konti. Ba't di tumataas to? Hanggaan. Yan. So sa palagay ko, may malaki tayong problema pag wala tayong nakikitang value sa suffering. Na ang lagi nating prayer, Lord, ilayo mo lahat ng kamalasan sa akin. Ilayo mo lahat ng paghihirap sa akin. Basahin niyo yung sinabi ni Paul. Filipos 3:10. Sabay-sabay. Grabe, Pablo, pinag-uusapan natin. Pero ang prayer niya, Lord, gusto pa kitang makilala. At, gusto niya yon. Kumilos yung kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. At, buray na lang kaya natin to. Parang hirap nito eh. At, na maging, will you pray that? Ang tanong, ha? Will you pray that? Gusto ko, makilala ka, maranasan ang pagkabuhay mo. Paano mo mapapatunayan? O di, makisama ka sa kanyang kamatayan. Para mapatunayan mo, di ba? Pero grabe itong prayer na to, Lord. Gusto kong makisama sa iyong hirap. Tumulad sa iyong kamatayan. Paano pinatay si Jesus? Anong dinala niya? Krus. Grabe, mga kapatid. Ang Kristyanismo natin ngayon, away with the sufferings. No, lahat ng sakit dapat gumaling. Paano kung di ka gumagaling? Dahil yun ang paraan ng Diyos, yun ang kailangan mo. No, away sa pangangailangan sa pera, lagi na lang may problema. Ang gusto natin, madali. But you know why?
This is easy for Paul to say. Bakit madali niyang sabihin ito? Bakit ready siya? Ba't meron siyang kahandaan na ialay ang kanyang buhay? Kasi nakikita niya yung kahigitan ng karangalan ng Panginoon. Mas mahalaga sa akin yun, Lord. Ha? Kesa sa buhay ko, mas mahalaga yun. Si Polycarp, hindi si Polycarpio. Si Polycarp, isang bishop. Nabuhay siya 100 years after ni Jesus. Disciple siya ni John at ito ang account niya. So hinarap siya sa persecution. Ang tanong sa kanya, isumpa mo si Kristo, papalayain kita. That was the condition. He was 86 years old. Simpleng-simple. No? Itakwil mo na si Jesus. Sabihin mo hindi mo siya mahal, hindi siya mahalaga, wala siyang worth, walang dangal, papalayan, bubuhayin kita. Ano sagot niya? Naka-etch sa kasaysayan ng Kristyanismo. 86 years I have served Him and He has done me no wrong. How can I blaspheme my King who saved me? At dinala siya sa lugar kung saan siya ay pinatay. Mas mahalaga sa kanya, mas higit sa kanya ang karangalan ng kanyang hari kaysa siya ay mabitay. Ang tanong, mga kapatid, hindi paano ko maililigtas ang buhay ko. Ang tanong, paano ko ibibigay ang aking buhay para sa Panginoon. Now, ang irony, minsan, talagang maliit ang dangal ng Panginoon kasi we cannot even offer prayer time, di ba? Well, guilty tayo dyan lahat, hindi lang kayo. Hindi natin may paglaban yung ating prayer time. Hindi natin may paglaban na i-meet yung family natin for a Bible study. No? We're not even thinking about mission. Punta kaya tayo doon sa lugar na yun, mag-Bible study. Oras, traffic. Hello. Layo. No? Yun ang challenge ko sa inyo ngayon. Ha? Yun ang challenge ko sa inyo. Kung talagang mahalaga si Jesus sa inyo, i-gather mo yung family mo. Kasi victorious. Anong ginagawa natin? I-gather mo yung family mo at bigyan natin ng karangalan ng Diyos. Ha? Ngayon, sa mga naghihirap, let me address dun sa mga nagtataya. Na ang laki ng taya nila, no? Sa gawain ng Diyos. Kilala kayo ng Panginoon. Ha, mga kapatid, nakikita niya yung inyong ginagawa. God sees you at hindi sayang ang inyong taya. Hindi sayang, Ate Tess, Ate Evelyn, hindi sayang ang taya sa Panginoon. Ha? And then we can confess. Basa. Ulitin natin. Then we can be confident. Ano binigay mo kay Jesus nung nabubuhay ka? Karangalan. Let's all stand up. Ay, gusto niyo bang sulat? Kay ano naman ito? So, gumawa ko ng isang closing. Let's all stand up and read this together. I'll read the leader part. You read yung people, ha? Nakilala natin sa kanyang salita ang katotohanan ng katauhan ni Kristo. People? Nakita natin ang kahigitan ng kanyang karangalan, nahayag sa kanyang paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Kayo? Ano ang ating tugon sa katotohanan ng kanyang katauhan at sa kahigitan ng kanyang karangalan? Kayo? Mabuhay tayo ng may purpose bilang lingkod ni Kristo. Tayong lahat? Sa Kanya ang kapurihan at kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Let's pray. Lord, what an amazing thing you have done to us and for us. Napakasagana ng inyong biyaya sa bawat isang narito. You want to give us purpose. Hindi lang isang shallow life.
madalas iniisip namin na kami, Panginoon, ang bahala sa buhay namin. Kami ang bahala sa aming mga pangangailangan. Kami ang bahala sa lahat ng mga problema. Not realizing that you are risen from the dead. Buhay ka, Panginoon. At ang nais mo, O Diyos, ibigay namin sa iyo ang aming buhay. Gamitin ito alang-alang sa iyong misyon, alang-alang sa iyong kalooban, sapagkat dito namin masusumpungan ang isang purposeful life. Lord, bless everyone who has heard your message today. Tagpuin mo sila kung anong kanilang pangailangan. May they realize, Lord, na mahalaga na ikaw ay kilalanin intentionally. And as they know you, Lord, magkakaroon sila ng tapang na mabuhay para sa iyo, magbigay ng karangalan at ng hindi ng kahiyan. Maraming salamat po. We bless your name. We love you, Lord. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Amen. Sige po. Tayo po'y umawit para po sa ating Panginoon. Haniya ayon sa kanyang wangin, binigyan ng pamamahala sa kanyang mga ginawa. Tayo nilikha niya ayon sa kanyang wangin, binigyan ng pamamahala sa kanyang mga ginawa. Purihin kaming Diyos sapagkat ika'y tapat, maging sa aming buhay. Ikaw ang tagumpay, hindi ka nagbabago, kahit na bagyo't kalungkutan, ika'y karamay ko. Purihin kaming Diyos sapagkat ika'y tapat, maging sa aming buhay. Nilikha niya na may layunin, di pababayaan anuman ang danasin. Nilikha niya na may layunin, di pababayaan anuman ang danasin. Pagkat ikaw ang may akda ng buhay at pag-asa, ikaw rin nagbigay ng tagumpay. Pagkat ikaw ang may akda ng buhay at pag-asa, ikaw rin nagbigay ng tagumpay. Ikaw ang tagumpay, hindi ka nagbabago, kahit na bagyo't kalungkutan, ika'y karamay ko. Tagumpay, hindi ka nagbabago, kahit na bagyo't kalungkutan, ika'y karamay ko. Purihin kaming Diyos sapagkat ika'y tapat, maging sa aming buhay. Maging sa aming buhay. Maging sa aming buhay. Sige po. Tayo po yung makaupo muna at mag-proceed po tayo sa ating announcements.
Ayan. So, meron po tayong online prayer meeting sa Intercessory Ministry. So, every Thursday po ito ng 7:30 a.m. Online lang naman po. Next. Then, meron din po tayong Young Moms. Every Saturday po naman siya, 4 p.m. Next, meron din po tayo Women's Bible Study. So, every last Friday naman po, joint fellowship ng 2 p.m. sa kay Dr. Evelyn's Gamboa Residence. Then, meron din po tayong Kids Bible Study. Every 9 a.m. din po, kasabay po ng ating service. Then, meron po tayong Youth and Young Pro, Bible and Chill. So, online din po ito every Friday ng 8 p.m. Then, ayan. So, meron calling out po for sa ministry opportunities for BFCC. So, nangailangan po kami ng Sunday school teachers and assistant teachers. Sa worship ministry naman po, worship leaders, backup singers, and instrumentalist. Sa education ministry naman po, team members. Then, church building ministry, kailangan po ng additional na admin staff and worship hall cleaners and decorators. And last po, yung men's ministry, kailangan po ng ministry head. Ayun po. So, contact nyo lang po kami kung sino po sa amin at si Pastora Judith if interested po kayong sumali. Ayan. Sige po. Maaari na po tayo makakuha ng envelope sa likod. So, shout out po sa Yalong family, kay Tita Rona, Tita Oscar, kay Kuya Russell, kay Mami Pearl, kay Tisha and Renz, kay Glenn, kay Sis Matet, si Ate Jade, saka si Vic Vic, si Tita Ellen Sales, si Sis Jovet, Palcotillo family, Arlene de la Peña, si Ate Besen Miggy, and Sis Ana del Rosario. Thank you po for joining. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healing the sick. I believe. I believe. I raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer Sige po, tayo po tumayo ulit at tinatago po si Brother Nathan para po sa prayer for tithes. At ituon po natin kanang kamay as a sign of respect. Let's pray po para sa ating tithes. Lord, salamat po sa blessings na inaabot niyo po sa amin at yung pagkakataon na makapunta po kami sa church at marinig ang inyong salita. Lord, yung ibinibigay niyo pong blessings na nanggaling po sa inyo ay binabalik lang po namin at nais po namin gamitin para sa inyong glory. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po. Tita, sige po, makaupo po muna ulit tayo. Meron pong special announcement. Wow.
may esposo ngayong umaga na pumunta po sa harapan. Pakitabi na lang to, Kuya Nathan. Ayan. Una sa lahat, syempre, ano to pabata. O, pabata na pabata. Unahin natin si Dr. Evelyn at si Kuya Obet Gamboa dito sa unahan. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito. Wala. Para po to sa mga diabetic. Tinatawagan po si... Asa si siya? Ay, single ka ngayon? Si Ate Sally at si Kuya Eric. Tas picture, Kuya Josh. Siyempre, hindi mawala si Pastor Romy at si Ate Wilma. Ang ating punong panauhing pandangal. Yan. A picture po muna. Yung pinaka-sweet. Wow! Yan. At dahil binibigyan natin ang pahalaga sa church na ito, ang family, hinihilingan ko bawat isa na tumayo at ating ipanalangin. Nire-recognize din natin yung mga mag-asawang absent, yung kanilang esposo. Kasama po kayo sa prayer na to. Taas po natin ang ating kamay and extend natin bilang tanda ng extension of our blessing. Panginoon, salamat po. Alam namin na ikaw ang may akda ng pag-ibig at pagsasama ng bawat mag-asawa. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat mag-asawang naririto. Patuloy mo silang pagbuklurin ng isang pag-ibig. At nawa, O Diyos, gamitin ang mga buhay po ng bawat isang mag-asawang naririto upang lalong lumalim ang pagkakilala ng kanilang buong pamilya at ang kanilang mga anak sa iyo, Panginoon. Makapagbigay dangal po ang aming buhay sa iyong pangalan lamang. Salamat po at ikaw po ang magpala sa mag-asawang mga nandito ngayong umagang to. At yung kasama namin online, purihin ka, dakilain ka itong aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen! Thank you po. Thank you po. Sige po. Proceed na po tayo sa ating benediction. Nanyahan ko po tumayo po ulit ang lahat. Now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy. To the only God, our Savior,
Okay, church, yung Panginoon na ating kinikilala at yung Panginoon na ating inaalayan ng buhay para sa karangalan, alam nyo gagawin niya sa inyo? Gagawa niya kayo ng mabuti. Ha? Never nating isipin na gagawan ka ng masama ng Panginoon. Hindi siya ganun. Ha? At ito ang iuwi ninyo. Gagawan ka ng mabuti ng Diyos. Kung kailangan mo ng trials, bibigay sa iyo ng Diyos yun kasi mabuti yun para sa iyo. Ha? Okay, so huwag ka malulungkot kung may problema or gusot sa pamilya o saan man kayo, sa school. Ha? Gagawan ka ng mabuti ng Diyos. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin at pananampalataya sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Lahat magsabi ng Amen. 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 Sige po. Makaupo na po tayo. Thank you po. Thank you po ulit sa online viewers. See you po ulit next week. God bless you.